Hoy, prinsesang wala ng mana. Lumabas ka na dyan. Kailangan mo nang mamaalam dahil isa kang salot. Sigaw ng isang lalaki na kaitim na tauhan ng mga kalaban ng ama ng dalagang si Eliana Crizabliss. Hindi na lang kumibo ang dalaga. Hinuhuli din kasi siya dahil sa nag-iisang anak siya ng Mafia King at Mafia Queen na kalaban ng malalakas na ibang grupo. Pinamumunuan din ng mga ito ng Mafia Boss na tulad ng kanyang mga magulang. Ilang minuto ring nagtago si Eliana sa isang matabang puno para hindi siya makita. Nag-iingat siya at baka mahuli siya ng mga taong sumugod sa mansyon nila. Nang makasigurado siyang nakalayo na ang mga tauhan na yon, agad niyang sinuot ang kanyang hoodie na kulay itim. Iningatan niyang hindi makilala ng tao na kasalubong niya hanggang sa makarating siya sa isang gubat. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang isang bahay. Sino naman kaya nakatira dito? Mukhang bagong gawa lang ang bahay na to ah. May ganito pala dito sa gitna ng gubat. Ngayon ko lang to nakita. Bulong niya sa sarili habang nililibot ang kanyang paningin. Sa kalilibot, hindi niya napansin ang isang lalaki na kanina pa siya pinagmamasdan. Ano ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki kay Eliana. Parang naidikit ang paa ni Eliana sa kinatatayuan niya ngayon. Wala po, naligaw lang po ako dito. Nakabukas po kasi, pumasok ako saglit. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman po ako magnanakaw. Wala akong pakialam. Umalis ka na dito ngayon din. Kuya, wala akong matitirahan eh. Pinalayas ako sa amin. Oh, problema ko pa ba yung pinoproblema mo ngayon? Umalis ka dito sa bahay ko. Di ka ba naaawa sa akin? Wala na nga ako makain. Wala rin kukup-kup sa akin. Hindi ko na alam kung paano ako makakabalik sa amin. Maglakad ka? What? Seryoso ka ba? Hindi ko nga alam kung saan ang daan pabalik eh. Eh di alalahanin mo. Di ko na problema kung maligaw ka man, kung saan ka mapadpad. Basta, umalis ka dito. Hindi, dito lang ako. Hindi mo ako mapapaalis dito. Bahala ka nga. Bantayan mo tong bahay kung gusto mo. Bakit? Saan ka pupunta? Uwi ako sa probinsya. Di naman ako taga dito eh. Nag-stay lang ako dito kasi gusto ko muna lumayo sa pamilya ko. Ano ba nangyari sa pamilya mo? Nagtalo kami ng papa ko. Bakit naman? Gusto ko kasi magtrabaho sa syudad pero ayaw ako payagan ni papa. Kaya nagkasagutan kami. Itong bahay na to sa tito ko to. Kung gusto mo, dumito ka muna. Saka na lang bumalik sa inyo bukas. Paano kung ayaw kong bumalik sa amin? Bakit naman? Wala rin naman akong babalikan dun eh. What if sumama na lang ako sa'yo? Malayo ba yung probinsya nyo? Malayo-layo dito ang probinsya namin. Ano ba talagang dahilan ko ba't ka napadpa dito? Sino ka ba talaga? Ako si Eliana Crizabliss. Nag-iisang anak ni Eleanor Bliss. Nanlaki ang mata ng lalaki nang malaman ang buong pangalan niya. Isa kang anak ng Mafia King. Oo, pero hindi ko alam kung buhay pa yung mga magulang ko. Bakit naman nila gagawin sa inyo yon? Mayaman ang pamilya ko, kuya. Kaya nila kami sinugod dahil makapangyarihan at namumuno ang tatay ko. Maraming kayamanan sa mansyon namin. Pati nga ako hinahabol nila. Gusto nila akong patayin. Buti na lang natakasan ko sila. Valid reason na ba to para isama mo ako sa probinsya nyo? Napabuntong hininga naman ng lalaki. Sige na nga. Wala rin naman ako magagawa. Dapat, sinabi mo sa akin agad para nalaman ko. Ayoko mamadamay sa gulo nyo. Hindi ko naman matitiis na iwan ka dito. Kaya sige na, sumama ka sa akin. Kuya, ano nga pala pangalan mo? Huwag mo na ako tawagin kuya. Parang ang tanda-tanda ako eh. Trent na lang. Trent Rivera. Napangiti na lamang si Eliana. Salamat, Trent. Hindi ito tinugunan ng binata. Bagkos, nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng kanyang gamit. Handa ba yung sarili mo, Eliana? Mahaba-haba ang tatahakin nating daan. Wala tayong sasakyan? Wala akong kotse, Miss Eliana. Hindi ko kayang bumili nun. Ano lang ba meron ka? Motor lang meron ako. Pwede na yan, ako na magmamaneho.
Ako na, para mas mabilis. Ikaw na lang magsuot ito helmet ko para hindi ka makilala. Sige, salamat. Wala yon. Ang totoo niyan, maraming naitulong ang pamilya mo. Panahon naman para makabawi ako sa'yo. Dati ka na bang kilala ng pamilya ko? Simula na mapadpad ako dito. Nagtrabaho ako bilang hardinero sa inyo ng 2 taon. Malaki ang naging sahod ko. Sa bawat araw na naglilinis ako ng hardin niyo. At naging maayos ang pagtrato sa akin ni Mr. Bliss. Ba't di mo ako kilala? Umalis na kasi ako nung panahong dumating ka sa inyo. Hindi ko na nakita itsura mo basta ang alam ko nung dumating ka. Kaya pala hindi mo ako namukaan agad. Ngayong kilala mo na ako, pwede bang atin na lang to? Ayoko may makaalam kung sino talaga ako eh. Ano bang pangalan na gusto mo ipalit sa pangalan mo? Pwedeng yung second name ko na lang, yung Kriza ang kukunin ko. Sige, simula ngayon Kriza itatawag ko sa'yo. Ang ganda na pangalang napili ko. Maganda ka rin naman. Imposibleng isa ka ring mahinhin na babae. Kilala ko ang pamilya mo. Kaya imposibleng hindi mo mamana ang pagiging matapang niya. Mahinang natawa si Eliana sa sinabi ni Trent. Mahinhin lang talaga akong babae. Mahinhin? Tingnan mo nga yung suot mo. Lahat ng kulay itim. Nakaboots ka pa. Ganyan ba ang mahinhin? Tapos yung lakad mo at forma mo, hindi pa naaayon sa pagiging mahinhin. Kaya ko naman maging mahinhin eh. Kung gugustuhin ko. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Ang mahalaga makatakas ako dito. Dalhin mo na ako sa probinsya nyo. Doon ko paghahandaan na pagbabalik ko sa kampo. Hindi ka pwede makita nila mama. Kung gano'n, saan mo ako dadalhin? Sa isla, kung saan ako nagsasanay. Doon muna tayo. May mga kamag-anak ako naninirahan sa malapit na dalampasigang yon. Mas mabuting lumayo muna tayo sa lahat para hindi ka nila mahanap. Sa probinsya nyo pa rin ba yon? Medyo malayo na yun sa mismong probinsya namin na kinalakihan ko. Ibang bayan na rin yun. Malayo sa syudad. Pero may mga grocery store na malalapit. Kaya wala kang dapat ikabahala. Nang matapos ang usapan ng dalawa, agad nilang nilisan ng kagubatang yon at sabay na tinahak ang daan patungo sa islang sinasabi ni Trent. Malayo-layo nga ang lugar na ito. Masyado ring tago at simple lang ang buhay dito kumpara sa kinalakihan ni Eliana. Ilang oras ang ginugol nila sa biyahe bago narating ang mismong isla. Magdidilim na rin na makarating sila doon. Maya-maya pa, sinalubong agad sila ng mga kamag-anak ni Trent. Agad namang pinakilala ni Trent si Eliana bilang Kriza. Trent, ang ganda naman ng dalagang dinala mo dito. Pagpuri ng isa sa mga tita ni Trent nang makita si Eliana. Naku, hindi naman po ako maganda. Baka pogi. Tomboy ka ba, iha? Po? Ang sabi ko, tomboy ka ba? Hindi po. Babaeng-babae po ako. Kung aakalain niyo po akong tomboy na dahil sa pananamit ko lang po yun. Ganoon ba? Kala ko pa naman tomboy ka. Irereto sana kita sa pinsan ko. Babae rin kasi ang hanap nun. Pasensya na po hindi po ako lesbian. Mukhang lesbian lang po pero straight po akong babae. Oo, tama yan. Huwag kang gagaya sa pinsan ko. Kasalanan yan eh. Ang alin po? Magmahal ng kapwa babae? Kasalanan man po yan sa iba pero para sa akin, wala naman pong masama doon. Hindi ho ba nagmamahalan lang sila? Pangit man sa paningin ng iba, kasiyahan nila yon. May sarili naman po silang isip. Kaya na nilang magdesisyon ng mag-isa. Kung saan po sila masaya, suportahan nyo na lang po sila. Mali man po yun sa paningin nyo. Mas mali naman po yung ginagawa nyo eh. Hinuhusgahan nyo yung pinsan nyo kahit di nyo kaharap. And that's backstabbing. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Hindi ba't kasalanan nyo sa may kapal? Lahat po tayo makasalanan. Kung sila nagkakasala, wala tayong karapatan para husgahan sila kasi tayo din naman nagkakasala. Kung ako sa'yo, tita, kung ayaw mo sa gusto ng pinsan mo, edi hayaan nyo na lang po siya. Kung ano man ang consequences ng desisyon niya, siya na ang bahalang humarap doon dahil pinili niya yung desisyon na gusto niya. Sa bagay, may point ka naman. Siya nga pala. Bakit naparito nga pala kayo ng pamangkin ko? Kaano-ano ka ba niya? Girlfriend? Asawa? Grabe naman po sa asawa. Hindi rin niya po ako girlfriend. Magkaibigan lang po kami. Opo,
kaibigan ko po si Trent. Kaibigan nga lang ba talaga? Opo, magkaibigan lang po kami talaga ni Trent. Napatango-tango na lamang ang tita ni Trent. Bumaling ang tingin ng tita ni Trent sa pamangkin nito. Trent, ingatan mo itong babaeng kasama mo Kung pwede siya nalang maging girlfriend mo. Nang dahil sa bili ng ginang, palihim na natawa na lang ang dalawa. Tumugon si Trent. Di ko siya type, tita. Kaya paano ko magiging girlfriend tong kasama ko? Anong hindi type? Ang ganda-ganda kayang dalaga itong pinakilala mo sa amin. Abay, pwede mo naman siya ligawan habang nandito kayo. Kung gusto mo, kasalan agad. Tita naman, nagpunta lang kami dito para magstay ng ilang buwan, hindi para ikasal. Babalik din kami ng syudad na pinanggalingan namin kapag natapos na yung kailangan namin gawin dito. Kapag umalis kayo dito, papabaunan ko kayo ng masasarap na pagkain, lalo na ng kakanin. Tita, gagastos pa ho kayo? Wag na po, bibili na lang kami ng makakain ni Kriza. Wag na kayong bumili. Ako na lang ang gagawa. Maabala pa namin kayo, tita, wag na po. Wag ka na makulit, Trent, hayaan mo na si tita. Ako nang bahala sa ibang gagastusin niya. Sabat sa usapan ni Eliana, kaya napalingon sa gawin niya si Trent. Ang tanong, may pera ka ba? Baka nakuha na ng taong yun, lahat ng pera niyo pati pera mo. Makakuha nila lahat ng pera ko sa bank account ko, pero hindi ang dolyar na nasa isang pribadong lokasyon na itinago ko. Pwede nating ipalit yon para makatulong na rin ako dito sa mga kaanak mo. Kriza, hindi tayo nandito para mamigay ng pera. Pero gusto kong tumulong, Trent. Kawawa lahat ng kamag-anak mo na naninirahan dito. Gusto ko silang bigyan ng pera kahit konti lang. Since dito rin naman tayo namamalagi na ilang buwan, susulitin ko na dito. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta maganda ka sa mga susunod na araw. Why? Anong meron? Dito tayo mag-training. Dito tayo magpapalakas ng katawan. Dito tayo magpapalakas ng loob. Buti rito, payapa ang lugar. Hindi ba't hardinero ka lang naman ang daddy ko noon? Paano mo ako matutulungan? Di na importante yon. Ang mahalaga ngayon, maging handa ka. Oo na. Siya nga pala, may cellphone ka? Oo, bakit? Pahiram nga ako, may tatawagan lang akong tao. At sino naman yon? Isang kaibigan mapagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Sige na, ibabalik ko din naman sa'yo Oo na, sige na. Ito yung cellphone ko. Habang nagtitipa ng mga numero si Eliana sa cellphone ni Trent, hawak-hawak ng binata ang braso niya para i-guide ito patungong bahay, kung saan sila mamamalagi dalawa. Sa ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang kubo na may dalawang silid, sakto para sa kanilang dalawa. Eliana, dito ka sa kanan, sa kaliwa ko. May kama doon sa kanang kwarto. Alam ko naman kasing hindi ka sanay sa papag na higaan, kaya doon ka sa kabila. Pagpapaliwanag ni Trent sa dalaga, habang abala ito sa pagtitipa ng cellphone. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hinihintay na lamang niyang matapos ang dalaga sa ginagawa nito, hanggang sa may tinawagan si Eliana at bahagya itong dumistansya sa kanya. Tinawagan ni Eliana ang kanyang kanang kamay. Hello, Reynold. Si Eliana to. Boss, nasan kayo? Kanina pa namin kayo hinahanap. You don't have to worry about it. Safe ako. Sila mommy, nasan sila? Wala na sila, boss. What do you mean wala na? Nasan sila? They're dead. Patay na. Hindi po namin sila nailigtas. Wala na rin po ang ibang kayamanan ng inyong ama. Kinuha na po ng mga kalaban. Nanlumo si Eliana nang marinig ang binalita ng kanyang kanang kamay. No, that's not true. Hindi totoo yan. Buhay sila. Of course buhay sila. Hindi nila ako iiwan, hindi. Sigaw niya, kasabay ng pagbuhos ng kanyang luha mula sa mapupungay ng mga mata. Narinig ito ni Trent, kaya dali-dali siya nagpunta sa kinatatayuan ni Eliana. Saktong pagpunta niya, akmang babagsak ang katawan ng dalaga. Mabuti na lamang nasalo ito ni Trent. Agad na kinuha ni Trent ang kanyang cellphone na nasa kamay ni Eliana at dinala ang dalaga sa kwartong pagtutulugan nito, at nang maihatid, binantayan niya ito hanggang magising. Nang magising si Eliana sa mga kalabit ni Trent, agad siyang napabangon.
Pero bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya ng binata. Nandito ako kasi tatawagin kita para kumain. Huwag kang mag-alala, wala ako ibang gagawin sa'yo. Ayoko. Wala akong gana. Kumain ka na. Paano ka magkakaroon ng lakas? Ayoko nga sabi eh. Ba't ba ang kulit mo? Ano ba nangyari at bigla ka nagkaganyan? Wala na yung mga magulang ko. Wala na sila. Pinatay sila ng mga walang pusong tao, mga hayop sila. Magbabayad sila sa ginawa nila sa pamilya ko. Sigaw ni Eliana. Kasabay nito ang pagbagsak na naman ng kanyang luha. Walang imik na niyakap na lamang siya ni Trent. Hinaplos nito ang kanyang likod na tila ba pinakakalma siya. Iiyak mo lang yan, Eliana. Lilipas din yan. Kailangan natin gawin ngayon, magsanay na magsanay. Hanggang sa makayanan natin sila ubusin. Hindi. Uunahin kong alamin kung sino may pakananan lahat ng to. Hindi ako naniniwala mga mafia boss na nag-utos na lusubin kami. May kutob ako na iba ang gumawa sa amin nun. Magpalakas ka muna, Miss Eliana. Kapag malakas ka na, hahayaan na kitang bumalik sa inyo para harapin ang taong gumawa ng masama sa iyo at sa pamilya mo. Kahit ubusin mo pa silang lahat, wala akong pakialam. Kailan ang pagsisimula natin? Uumpisa natin sa physical defense. Bukas. Kailangan mo patatagin ang laman at buto mo. Kailangan mo maging flexible para hindi ka mahirapan. Ikaw ang bahala sa akin, Trent. Guide me, please. I want to break their neck and make their lives miserable. I want to be their scariest nightmare. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka sumusuko. Wow, kala mo naman magkakilala tayo dati pa. Ha? Wala. Sige na. Susunod na ako sa'yo. Kakain na ako. Kala ko nga hindi ka nakakain eh. Uubusin ko na sana yung ulam kanina. Buti na lang may awa pa ako sa katawan. Sige, okay lang naman sa akin. Nakakahiya naman sa'yo. Baka gutom ka pa. Ubusin mo na yung tinira mong kanin at ulam. I'm just joking. Sige na, kumain ka na doon. Bibigay mo rin naman pala eh. Mahinang natatawa at napapailing na lamang si Trent. Dahil sa reaksyon ni Eliana, lumabas na ito ng kwarto. Pero agad ito nagpahangin. At nagulat na lamang siya nang biglang marinig ang boses ng dalaga sa kanyang likuran. Sobrang tahimik pala talaga dito. Ang sarap magmukmok. Oh, ba't ka nandito? Hindi ba? Sabi ko kumain ka muna doon. Hindi ka pa nagtanghalian, kailangan mo magpalakas. Kailangan mong kumain. Ano bang ulam? Pakbet. Kumakain ka ba ng gulay? Kumakain naman ako. Pero pili lang na gulay. So hindi ka kumakain ng pakbet? Di ko alam, pero susubukan ko. Wala naman akong choice. Kaya sa'yo magutom ako, kailangan ko pa namang lumakas. Kailangan mo masanay sa buhay dito. Sa ngayon, kalimutan mo ang pagiging isang prinsesa. Kung gusto mo maging malakas sa pagbabalik mo, gulay ang kainin mo. Sa bawat training, kakailanganin mo ng sustansya ng gulay. Sumaludo naman si Eliana kay Trent. Hanggang sa bumalik na ito sa gawin ni Trent at lumapit muli. Trent, pwede bang pahiram ulit ang cellphone mo? May tatawagan na ako ulit. Baka mahimatay ka na naman ah. Hindi na. Sige na, pahiram na ako. May kaibigan lang akong kailangan tawagan at may kailangan ako malaman. Napabuntong hininga ang dalaga nang iabot sa kanya ng lalaki ang cellphone. Ingatan mo yan ah. Wala akong pamalit dyan. Marami ring memories na nandyan. Marunong ako mag-ingat ng gamit, no? Huwag kang mag-alala. Parang sisirain ko naman yung cellphone mong luma na. Kahit palitan ko pa to ng 10 eh. Marami nga kasing memories dyan. Kaya iniingatan ko yung cellphone ko na yan. Siguro nandito yung picture niya na ex-girlfriend mo, no? Kaya sabi mo maraming memories yun nandito. Wala ako naging ex-girlfriend. Isa akong NGSB. No girlfriend since birth. Baka ikaw marami ex-boyfriend. Wala akong ex. Kung ikaw NGSB, ako NBSB, okay? It means wala pang lalaki ang kaya akong paiyakin at wala pa akong iniyakang lalaki. Ang gagaling nyo naman mga lalaki kung paiiyakin nyo lang ako, di ba? Aba, nadamay pa ako. Wala naman akong balak na paiyakin ka, no? Kung gusto mo, mahalin pa kita habang buhay eh. Wow!
Yabang mo naman. Akala mo naman kaya mo talagang panindigan. Kapag pinanindigan ko, baka magulat ka. Otot mo. Ewan ko sa'yo. Kakain na nga lang ako. Nakakawala ng gana kapag nagsasalita ka eh. Kapag natapos kang kumain, maghugas ka na. May sabon dyan sa banyo. Huwag ka na maarte. Antibacterial lang na sabon na nabili ko. Kung gusto mo maligo, may shampoo din dyan at conditioner. Kinuna na kita na pagbibihisan mo. Pati na magiging tuwalya na pamunas mo sa buong katawan. Wow naman. Ganito ka pala kaasikaso sa mga nagiging bisita mo? Sa ila ako naging ganito ah. Sige na, dala mo na. Kapag may kailangan ka, nandito lang ako sa labas. Nagpapahangin lang ako. Sige, salamat. Hindi na kumibo pa si Trent. Tahimik lang niyang pinakikinggan ang kalmadong tunog ng dagat. Habang nananahimik si Trent, narito naman si Eliana na muling kinausap ang kanyang kanang kamay na si Reynold. Reynold, may papagawa ko sa'yo. Ano yun, boss? Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga si Trent Rivera. Si Trent po. Kilala mo siya? Tell me about him. Curious ako tungkol sa kanya. Kilalang kilala ko si Trent. Iyan ang pinakamatapang na bodyguard ng ama niyo noon. Inalis siya dahil... Dahil ano? Dahil may lihim siyang pagtingin sa'yo noon. Nalaman niyo ng daddy mo, kaya pinaalis siya sa posisyon. Sa tingin ko, yun ang pinakamaling desisyon na gawa ni boss. Dapat hindi niya na pinatalsik sa posisyon si Trent. Di sana, hindi napasok ng kalaban ng mansyon at palasyo niyo. Salamat, Reynold. Napabuntong hininga na lamang si Eliana nang dahil sa narinig niya mula sa kanang kamay na si Reynold. Bakit ka ba nagsinungaling sa akin, Trent? Pwede ka naman umamin ngayon eh. Mga torpeng lalaki nga naman, oh. Pagkatapos kumain ng hapunan si Eliana, agad siyang pumunta sa tabi ni Trent. Nakangiti pa ito na parang walang alam patungkol sa lalaki. Tapos na akong kumain. Ikaw na lang maghugas ng pinagkainan ko, Trent Rivera na dating bodyguard ng daddy ko. Nakangising saad ni Eliana kay Trent habang titig na titig siya sa mga mata nito. Napalunok na lamang ng laway si Trent at nauutal na tumugon. Teka lang, magpapaliwanag ako. Di mo na kailangan magpaliwanag. Alam ko na lahat kung ba't ka tinanggal ng trabaho ni daddy. Gusto mo pala ako dati ah. Ba't di mo na lang inamin sa akin kanina? Kaya pala ganyan ka na lang sa akin. Napaka-loyal mo naman kung ganon. Ang swerte ko naman sa'yo. Alam mo, kalimutan mo na lang yon. Ba't ko naman kalilimutan yon? Ngayong alam ko na sobrang caring mong lalaki sa akin. Alam ko namang hindi tulad ko ang gusto mo. Hindi ka nakakasiguro, baby boy. Tigil mo nga yan. Maghugas ka na doon, ang baho mo na. Gusto mo ba i-kiss kita bago ako pumunta ng banyo? Hindi tigil-tigilan mo ako, Kriza. Hindi ito ang panahon para sa ganyang bagay. Sayang naman. Pagkakataon mo na ayaw mo pa i-grab. Ngayong wala na si daddy, pwede mo na ako ligawan. Iginagalang ko ang pamilya mo, Miss Eliana. Lalong-lalo ka na, kaya pwede ba? Kumilos ka na naaayon sa isang tulad mo. Ay kung ayaw ko, at gusto ko maging wild, kapag ikaw ang kasama ko, may magagawa ka ba? Mas mabuti pang iwasan na lang kita, kesa may magawa ko hindi maganda sa'yo. Ayoko ng ganun. Tawagin mo na lang ako kapag maayos na ang kilos at pananalita mo. Lalayo muna ako sa'yo. Dire-diretso ang sabi ni Trent, sabay alis sa kinatatayuan niya sa tapat ni Eliana. Hindi kumibo si Eliana nang matapos ang pag-uusap nilang yun ni Trent. Pumasok na lang ulit si Eliana sa kubo para makapaghugas na siya ng katawan. Nang makapaghugas ng katawan at makapagbihis, siya namang pagdating ni Trent sa kubo. Pupunta na sana ng kwartong pagtutulugan niya ang binata nang bigla naman itong tawagin ni Eliana. Trent, huwag ka na magtampo sa akin. Alam kong galit ka sa inakto ko kanina. Sorry na. Pasensya na kung naging ganun ako. I'm just kidding lang naman eh. Biro lang yun. Sa susunod na ulitin mo pa yung ginawa mo, lalayasan na kita. Hindi na nga kasi mauulit. Nagtatampo ka eh. Ayoko kasi ng ganun. Ayoko ng ganun ka. Naninibago ako eh. Natawa na lamang si Eliana nang dahil sa sinabi ni Trent. Ayaw mo bang
Masanay na nagiging ganun ako sa'yo? Ayoko nga ng ganun ka. Mas okay pa yung pagiging maangas mo eh. Paano mo naman nalaman na maangas ako gumalaw? Pinalaki kaya ako mahinhin. Sa forma, sa tayo mo, at sa lakad pa lang alam na alam ko na. Kaya ka pinagkakamalang tomboy eh. Natawa na lamang silang dalawa sa naging usapan nila. Hanggang sa umabot na nga si Eliana sa pagtatanong sa binata patungkol sa kung paano nito nasabing may gusto ito sa kanya. Trent, paano mo nalamang gusto mo pala ako ng mga panahong yon? Ha? Ba't mo naman natanong yan? Oo, bakit? Gusto ko malaman eh. Tsaka bakit parang kinakabahan ka? Totoo namang kinakabahan ako kapag ikaw na yung usapan. Bakit nga? Hindi ko rin alam. Ang natatandaan ko noon sa tuwing lalabas ko sa inyo napapalingon ako sa'yo. Nandun ako. Talaga nagtatago ako sa mga halaman para lang makita kita sa balkonahe ng mansyon nyo. Meron pa kayong mga oras na tinawag ako ng daddy mo pero sa'yo lang ako nakatitig. Hindi ko may paliwanag kung ano nagustuhan ko sa'yo. Basta ang alam ko gusto kita mahalin. May mga ginawa pa nga ako letters nun. Bala ko sana ibigay lahat sa'yo kaso. Ang kaso, pinaalis ka na sa mansyon. Tinanggalan ka pa ni daddy ng posisyon bilang pinakamagaling na bodyguard niya. Dahil lang sa hindi kanya tayo para sa akin. Inilayo ka niya sa akin. Naintindihan ko naman ang daddy mo. Sino ba naman ako para magkaroon ng pag-asa sa'yo? Wala nga akong may pagmamalaking yaman. Kaya tamang tingin lang ako sa'yo mula sa malayo. Hanggang sa hindi na kita nakita pa. Kumusta naman ang puso mo ngayon? Okay na ba? Ayos na ako. How about your feelings for me? Meron pa ba? Alam mo, matulog na tayo. Maaga pa tayo aalis bukas. Sagutin mo muna yung tanong ko. Kapag hindi mo sinagot, alam mo na yung mangyayari sa'yo. Sige, kung yan ang magpapatahimik sa'yo, tinatanong mo kung meron pa ba ako nararamdaman sa'yo. Ang sagot ko, wala na. Wala na ako nararamdaman sa'yo kaya matulog ka na. Huhugasan ko lang yung pinagkainan mo pagkatapos matutulog na rin ako. At maaga kitang gigisingin bukas para puntahan yung lugar kung saan yung matatagpuan yung balde-balde mong pera. Bakit? Kaya ba nating dalhin lahat yun na isang sakayan lang sa motor mo? O sige, ilang dolyar ba ang kailangan mo? Siguro $3,000. Since ilang buwan din tayo maninirahan dito. Tsaka kailangan lang natin ang kagamitan dito sa tirahan nating kubo. Kailangan nating ayusin to para mas maging komportable ako sa pagtulog. Wala pang inidoro dito. Bibili tayo nun. Saan mo naman ilalagay yung imbaka ng mga dumi? Kung sakali magkaroon ka ng inidoro. Sa tabi ng banyo dito malamang. Isang tangke lang naman. Tapos, magdodonate din ako ng 3 inidoro para sa mga tao nandito. Para hindi na rin sila makadumi sa atin. Misiliana Isla to. Sana yung mga tao dito na walang inidoro. Saan sila dumudumi kung ganon? Hulaan mo. I can't imagine. Nakakadiri naman. Pero, what about the grocery stores here? Paano sila nakakakuha ng stocks sa bawat paninda nila? Balita ko, may maluwag na storage building to east lang to. Ang may-ari nun isang bilyonaryo sa ibang bansa na ninirahan. Yung pinsan niya nagmamanage ng malaking storage building na yon. Hindi pa ba expired yung mga paninda nila doon? Inaalis yata nila yung mga expired na produkto. Marami silang tauhan kaya malaki ang may tutulong nun sa mga tao dito. At matutuloy nila ang paglalagay ng stocks. Pinapalitan naman nila ng bago eh. Safe ang storage building na yon. Ganun ba? Oh, nasagot ko na lahat ng katanungan mo ah. Huwag ka na makulit. Oo, okay na. Kung saan na pupunta yung usapan natin eh. Matulog ka na, bago ka magising. Sige, mauna na ako. Matulog ka na rin ah. Pagkatapos ko hugasan yung pinagkainan mo, madam. Okay. Good night, Trent. Good night, prinsesa. Napangiti pa si Trent na tumalikod na ang babae. Ayaw niyang isipin ng dalaga na hanggang ngayon may nararamdaman pa rin siya dito. Nangako siya sa ama nito na ititigil niya na ang pag-iilusyon ng pag-ibig nila sa isa't isa ng dalaga. Pero ngayong nasa kapahamakan ng buhay nito, malamang hindi niya ito hahayaang mapahamak. Tulad nga sinabi ni Trent kay Eliana, natulog na rin siya nang matapos hugasan ng pinagkainan ng dalaga. Kinabukasan maagang nagising si Trent. Nagluto na rin siya ng kanin. Bumili
at niluto na rin niya ang ulam para ngayong umagahan. Hotdog lamang yon at itlog. Nang makapagluto na si Trent, ginising niya na si Eliana para makakain silang dalawa. Nang magising si Eliana, naghilamos agad ito at humarap sa pagkainan. Napabulong na lang si Trent nang masilayan niya ang itsura ni Eliana na kagigising lang. Ganda mo pa rin kahit kagigising mo lang. Napakurap-kurap na lamang siya nang biglang magsalita ang babae. Trent, ano ba ang ulam? Nakangiti namang sumagot ang binata. May binila ako hotdogs at itlog. Kung gusto mo. Wala nang iba? Ano bang gusto mo? Fried chicken sana. Mamaya piprituhan kita. Sa ngayon hotdogs muna ulamin mo. Okay, sige, sabi mo. Kibit balikat na sagot naman ni Eliana. Hindi naman mapigilang kiligin si Trent sa isang tabi. Napapangiti na lamang siya bigla. May sarasang sausawan? Ketchup lang meron. Okay lang ba yan? Oo, okay na yan. Wala naman akong choice kahit magtanong ka pa. Kapag nakakuha na tayo ng pera, mabibili na natin lahat ng pagkain gusto natin. Kahit ikaw na lang gumamit ng pera mo, may pera pa naman ako. Ano ka ba? Sa pagtulong mo pa lang sa akin, kulang pa nga yun na pambayad ko sa'yo. Ang hirap sa misyon natin. Marami tayong ginagawa tapos wala kang makukuha na pera sa akin. Huwag kang mag-alala, susweldohan kita. Sige sabi mo yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Kumain na muna tayo. Ngayon matitikman mo yung pinirito kong itlog. Masarap yan. Kapag maalat to, ikaw na lang mag-uulam yan. Kanin na lang kakainin ko. Masarap yan. Baka makalimutan mo pa yung pangalan mo kapag natikman mo. Ang yabang. Saad ni Eliana sabay irap. Kumain ka na lang, mamaya ka na magsalita. Wala kang galang sa grasya. Sita ni Trent kay Eliana. Inirapan lang ng dalaga si Trent at hindi na nga kumibo pa. Lihim na napangisi si Trent sa naging reaksyon ni Eliana. Nang matapos silang kumain, agad na hinugasan ni Trent ang pinagkainan nila. Nang matapos yon, pumunta na sila sa isang pribadong lugar na sinasabi ni Eliana na pinagtataguan niya ng mga pera niyang wala sa kahit anong bangko. Nang makarating sila doon, kumuha agad si Eliana na itim na bag. Pinuno niya ito ng pera at dali-daling sumakay ng motor ni Trent. Nang makaalis sila sa lugar na yon, nagtungo sila sa malapit na bangko. Pinapalitan nila ang ilang dolyar na dala ni Eliana. Saka sila nagpatuloy sa isla. Hinanap nila ang storage building na naroon. Bumili sila ng kahon-kahong dilata, noodles, mga tinapay, chichirya at kung ano-ano pa. Nang makabili sila, dumiretso naman sila sa bilihan na appliances. Saka bumili ng kakailanganin na kagamitan sa kubong tinutuluyan nila. Ang lahat na nagastos ni Eliana, wala pa sa kalahati ng pinapalitan nilang dolyar. Napangisi na lamang siya. Marami-rami siyang nabili sa perang dala niya. Ngayon, mabibili ko na lahat ng gusto kong kainin. Maluluto ko na lahat ng gusto kong lutuin. Dahil may mga gamit na tayo sa kusina. Ang daming groceries. Wala na tayong paglalagyan dito sa kubo, Miss Eliana. Di pamigay natin yung iba. Hindi naman sayang yan eh. May mapupuntahan naman. Kapag sobra, pamigay natin. Ngayon na ba natin ipamimigay? Oo, malay mo kasi walang maulam yung kapitbahay natin dito sa isla. Malaking tulong yan sa ibang pamilya. O sa bagay. Tsaka para hindi siksikan yung pinamili natin dito sa kubo. Tignan mo. Medyo maluwag nga yung space natin dito kanina. Ngayon konti na lang madaanan natin. Hayaan mo na. At least diba marami tayong stocks ng pagkain. Kapag nagugutom ka, kumuha ka lang dyan. Pagkain natin yan eh. Hindi ko naman mauubos lahat ng yan. Sige, dyan ka na muna. Ibibigay ko lang to iba sa kapitbahay natin. Hindi naman ako aalis, dito lang naman ako. Makabilin ka sa akin, akala mo naman mawawala ako. Baka kasi umalis ka dyan, huwag mo na ako sundan. Talaga hindi kita susundan, tinatamad na nga ako lumabas eh. Bahala ka, basta huwag ka aalis dyan. Oo na nga. Nang matapos ang kanilang usapan, nagpatuloy sa pamumudmod na ibang groceries si Trent. Lahat ng madaanan niya binibigyan niya ng kung ano-ano mga dala niya. At labis ang kasiyahan ng mga tao nang mabigyan sila ni Trent ng iba't ibang produkto na gusto nila. Nang matapos na makapag-ayos sina Trent at Eliana, naghanda na sila para sa pag-iensayo.
Dadalhin ko ba itong mga pera natin? Tanong ni Eliana kay Trent na inaayos ang kanyang motor ngayon. Nangangamba si Trent, baka manakaw lahat ng pera ni Eliana, kaya tumango ang lalaki. Mabigat nga lang kasi, marami-rami pa to. Akin na, ilalagay ko sa motor ko. Magpagawa ka na ng secret vault mo para pagtagawa mo ng kayamanan meron ka. Wala pa nga akong cellphone. Hindi pa ako nakakabili ng bagong cellphone at SIM card. Paano ko niyan matatawagan sina Reynold? Di gamitin mo muna to cellphone ko habang di ka pa nakakabili. Hindi, wag na. Samahan mo na lang ako mamaya, bibili ako ng bagong cellphone. Okay. Ano oras ka ba bibili? Mamaya na lang after ng training natin. Tara na. At sumakay nga sila ng motor, papunta sa isang banda ng isla kung saan siya laging nagsasanay. May maliit na pahingahang kubo doon. Naroon lahat ng kagamitan ni Trent tulad ng iba't ibang klaseng baril at kutsilyo. Nakatago ito lahat sa taguan. Mga gamit mo lahat yan? Oh, bakit? Di ka ba makapaniwalang may mga gamit akong ganito? Hindi. Kasi alam ko namang tauhan ka ni daddy ko dati. Malamang sa malamang may mga gamit ka. Pwede ko bang gamitin lahat ng balang nandyan? Babayaran ko kapag naubos ko. Ano, deal? Oo na. Ingatan mo yung mga gamit ko Alam mo, Trent, kung hindi ako naging maingat sa mga bagay na hindi sa akin, kagabi ko pa nabagsak yung cellphone mo. Muntik na nga eh. Ha? Ano muntik? May gasgas ka ba nakita? May basag ba? Hindi naman nabasag. Nabagsak lang. Buti at sa buhanginan. Kundi papapalitan ko talaga to sa'yo. Pwede ko naman palitan yan. Anytime, kasi may pera naman ako. No ka ba? Nagbibiro lang ako. Huwag mo isipin yan. Gamitin mo na to kailan mo kailangan. Nagpatuloy na lang sila sa pag-iensayo. Inayos sila ang kakailangan ng mga gamit. Walang kamalay-malay na may schedule palang ginawa si Trent para sa training na yon. Nang matapos na ayusin ni Trent ang target boards, pati na ang mga baril na gagamitin nila ni Eliana, inumpisahan na nilang asikasuhin. Hindi pa man nakakapagkasa ng baril si Trent, natamaan na agad ni Eliana ang target boards. Lahat ng mga tama sa target boards at nasa target dot, kaya humanga si Trent sa babae. Napangiti na lamang siya sa tuwing tumatarget ang target boards kay Eliana. Hanggang sa napansin na ito ng dalaga. Hoy Trent, ano ka ba? Kanina pa ako dito Anong ginagawa mo dyan? Ngumingiti-ngiti ka pa. Wala. Ano ka ba? Namamangha lang ako sa husay mong gumamit ng baril. Ang sabihin mo, crush mo na naman ako. Huwag mo nang i-deny. Nakikita ko pa yung pagngiti-ngiti mo dyan. Bakit kasi ang angas mo at ang ganda mo? Di ko tuloy maiwasang mapatitig sa mukha mo. Hindi ako makapag-focus nang dahil sa'yo. Ako pa talaga sinisi mo. Kasalanan ko ba maganda ako? Kasalanan ko rin bang maging astig ako sa paningin mo? Hindi. Hindi naman pala Problema mo na yon kung di ka makapag-focus ng dahil sa akin. Masyado kasi ako maganda sa paningin mo. Kaya ka nagkakaganyan. Oo nga Sa sobrang ganda mo, nakakaumay na tuloy tumitig sa mukha mo. Talaga ba? Baka adik na adik ka nga sa mukha ko Huwag ka na magsinungaling. Konting hiya naman, Miss Eliana. Yan naman na hindi totoo. Gusto ko yung itsura mo. Pero kahit kailan di ako na-addict dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa mga titig mo kanina, kitang-kita ko kung gaano ka ka-addict sa kagandahan ko. Ako? Ma-addict sa'yo? Joke ba yan? Hindi. Totoo kaya yung sinasabi ko. Kitang-kita ko Ewan ko sa'yo. Kunot noong saad ni Trent pagkatapos bumaril na sa target board. Hanggang umabot ng tanghali, yun ang ginawa nila. Hanggang sa napagdesisyon na nilang bumalik sa kubo. Pagkarating nila, agad silang nagluto na makakain. Nang makapagluto saka sila kumain. At pagkatapos nagpahinga sila ng 2 oras at muling bumalik sa lugar kung saan magpapalakas naman sila ng kanilang muscles sa bandang hita at paa. Maghapong ensayo ang naganap. Nang makarating sila sa tinutuluyang kubo, hapong-hapo na nakahiga sa kama si Eliana. Nakita ito ni Trent kaya siya na nagluto ng hapunan. Pagkatapos, pinaghugas niya na ng katawan si Eliana.
at nang sa ganon makakain silang dalawa. Halos 6 na buwang pag-iensayo ang ginawa ni Eliana at Trent para sa pagbabalik nila sa kanilang kalaban. Hanggang sa may nalaman silang balita mula sa kanang kamay ni Eliana na si Reynold. Ano meron? Ba't ka napatawag? May iba pa bang balita? Kailangan niyo po ito malaman. Sa tingin ko, delikado ng buhay ko. Dahil nalaman ko kung sino tunay na may gawa ng pagpatay sa magulang niyo. Kundi mga mafia boss na sumalakay sa atin, sino? Si Sir Orlando at Ma'am Cheska nagplano ng lahat-lahat. Mga tauhan po nila ang sumugod sa palasyo at mansyon niyo. Kayo po ang nararapat na umupo sa trono ng dating mafia king at queen. Huwag niyo po hahayaang mapasa kamay nila lahat. Sana po bumalik na kayo. Kailangan na po kayo ng Black Roses para lalong lumakas po tayo. Napabuntong hininga na lamang si Eliana para pigilan ang sarili na maiyak habang kausap ang kanang kamay. Saka siya tumugon nang kumalma na siya. Hayaan mo, Reynold. Babalik na talaga ako. Handang-handa na akong wakasan ng kasamaan ng walang kwenta kong tiyuhin at ang anak niyang pakialamerang bruha. Hintayin niyo ako. Nasaan ka ba ngayon? Nandito po ako sa hideout naming Black Roses. Isasend ko po sa inyo ang address na makapunta po kayo agad. Sige, agad akong pupunta dyan. Pagkatapos ni Eliana, pinatay niya na ang tawag. Kikilos na sana si Eliana nang bigla siyang hawakan sa braso ni Trent. Narinig ko yung usapan niyo na Reynold. Sasama ako sa laban mo para sa hostisya ng mga magulang mo. Wag na. Kaya ko na to. Wag na matigas sa ulo mo. Ipagmamaneho kita. Ipapatawag ko na ba yung sinanay natin mga bagong tauhan? Bakit naman? Para saan? Kilala ko si Orlando, ang tiyuhin mo. Hindi kanya ipapatawag ng ganun kabilis kung wala siyang inihandang patibong para sa'yo. Malamang sa malamang, bihag niya na ngayon ang kanang kamay mo. At tinawagan ka ni Reynold para puntahan ang address na binigay sa'yo. Kilala ko si Reynold. Boses pa lang halatang kabado na. Ang totoo niyan, ginagawa nilang pain yung kanang kamay mo para pumunta ka doon at mapatay ka nila. Paano mo naman nasabi yan? May basahan ka ba? May proof ka ba? Oo, ako mismo nakasaksi kung paano nila pinatay ang pinsan ng ama mo noong mga panahong nasa Black Roses pa ako. Hanggang sa nalaman nyo ng ama mo, kaya sila naging magkaaway sa negosyo, pati na sa personal. Saksi ako sa kasama ng Tito Orlando mo. Lalo na yung anak niya si Cheska, na nilulustay ang pera na hindi naman kanila. Panigurado may plano sila. Kapag pumunta ka sa lokasyong sinabi ni Reynold, maniwala ka sa akin. Matagal ko nang kilala si Orlando. Bakit? Naging tauhan ka rin ba niya? Hindi. Pero marami ako nakikita na hindi nakikita noon ng mga magulang mo. Binalak pa nga ni Orlando na patayin ako dahil marami na raw ako nalalaman. Buti na lang, mabilis ko sila natakasan noong mga panahong yun. Hanggang sa hindi na ako bumalik sa mansyon niyo. Panigurado ako mamumukaan ka pa rin niya hanggang ngayon. Baka patayin ka rin niya. Kaya nga kailangan natin ng backup. Mas handa, mas maganda. Kung may mga kasama siyang grupo, magdadala din tayo ng atin para patas. Mas maganda yung nakahanda tayo. Kaysa kung saka pa lang tayo kikilos, kapag huli na. Sasabihan ko na lahat ng na-recruit natin na maghanda na sila dahil sasalakay na tayo. Tama. Panahon na para wakasan lahat ng ginawa nilang kalokohan sa pamilya namin. Panahon na para maipaghiganti ko ang lahat ng mga pinatay nila. Panahon na ng katapusan nila. Ito ang pinakahihintay mong pagkakataon mo, Eliana. Handa ka na ba ubusin silang lahat? Kating-kati na ako. Trent, gusto ko nang kalabitin tong gatilo ng baril na hawak ko at iputok sa ulo ng tiyuhin ko. Makikita ko na naman pagiging maangas mo nito. Trent, focus sa goal. Focus tayo sa target. At hindi pwedeng makatakas ang mag-amang yun. Sorry, gusto ko lang naman mag-joke eh. Hindi ito ang tamang oras para magbiro ka. Mamaya mo na lang gawin yan. Kapag natapos na itong mission nating to. Iniisip ko nga kung magkikita pa kaya tayo pagkatapos itong mission. Magkikita pa tayo? Hindi ba't sabi ko sa'yo, babayaran kita sa pagtulong mo sa akin? Kaya asahan mong mauulit pa ang pagkikita natin. Sana nga. Sana sa susunod pwede na ako manligaw. Diretsuhin mo na kasi ako, napaka-torpe mo eh. Eliana, pwede ba ako manligaw?
After ng laban na ito, kapag nanalo tayo magpapaligaw ako sa'yo. Pero kapag natalo tayo, alam mo na ang sagot sa tanong mo. Na-excite tuloy akong makapaglaban. Parang gawain ko lang nung lumipas sa taon na. Na-miss ko tuloy lahat. O ano pa hinihintay natin dito? Tara na, let's go! At nagtungo nga sila sa nasabing lokasyon. Sa isang kurba, nagkasama-sama na silang lahat. Mga itim na motor ang gamit nila. Ang motor na yon, may silencer ang tambutso para hindi sila matunugan ng kalaban. Hanggang sa nainip na si Eliana, binilisan niya ang pagmamaneho ng kanyang motor na siya ring ginawa ng kanyang mga kasamahan. Ilang minuto pa, nakarating na sila sa wakas. Bumungad sa kanila ang isang abandonadong gusali at tama nga mga sinabi ni Trent. Kaya pinaghandaan nila Eliana ang grupo nila. Pasimple ang lahat na naging galaw nila. Lahat ng baril na gamit ng mga tauhan ni Eliana, merong silencer. Kaya wala makakapansin sa tuwing gagamit sila ng baril. Sa ilang palapag ng abandonadong gusaling yon, madali lang naubos ni na Eliana ang lahat ng bantay. Hanggang sa makarating sila sa huling palapag. Naroon nga sa unang kwarto nakatali ang bihag nilang mahalagang tauhan ni Eliana. Naging maingat lang ang kanilang mga galaw. Hanggang sa biglang sinipa na lamang ni Trent ang pinto ng kwartong yon. Sa kanila pinaulan na ng bala ang mga bantay na naroon. Umalis naman si Eliana at hinanap ang kanyang tiyo pati ang anak nito. Hanggang sa matanaw na lamang niyang sumasakay na ang mga ito na itim na van. Agad niyang sinenyasan ng mga kasamahan at sinabihang huwag hayaang makaalis ang itim na van. Kaya pinaulan na nila ng bala ang gulong ng sasakyan. Agad na bumaba si Eliana. Pero bago siya makababa ng tuluyan, tinawag pa niya ang kasamahan para harapin ang Tito Orlando at ang anak nito. Tumalima naman agad ang mga tauhan ni Eliana. Naiwan ng nagkakalas na mga bihag si Trent at ang 5 pa nilang kasamahan. Hindi ako nagkamali. May binabalak silang masama. Kailangan ko sundan si Eliana. Saad ni Trent. Nang maabutan niya ang dalaga, agad siyang napansin nito. Trent, ano ba ginagawa mo dito? Ako nang bahala sa mga to. Kaya ko na to. Hindi. Ayokong hayaan ka mag-isa. Kilala ko itong si Orlando. Kahit nahuli mo na siya, marami siyang kalokohang alam. Kaya kung ako sa inyo, ikasan nyo na yung mga baril nyo. Panigurado magpapaulan niyo ng bala. Sige na, kami na bahala dito. Samahan mo na yung mga kasamahan natin. Saad pa na isa nilang kasamang lalaki. Hindi nga, sasama nga ako sa inyo. Patakbong bumaba ng building sila Trent. Dali-dali niyang tinutukan ng baril si Orlando. Pati ang anak nito si Cheska. Oh, nandito ka na pala, mahal na prinsesang walang yaman. Mapang-asar na bunga ditong si Orlando kay Eliana. Kaya mas nag-alab ang galit sa puso ng dalaga. Pagbaba ni Eliana mula sa abandonadong gusali, ikinasa niya ang baril at itinutok sa mag-amang Orlando at Cheska. Kayo ang dahilan ko ba't namatay ang mga magulang ko. Aniya. Eliana! Talaga nga naman buhay na buhay ka talaga? Oo, ako ang tatapos sa buhay niyong mag-ama. Bago pa ako mapatay mo, mauuna kang. Hindi nakaimik si Orlando. Nang paulan na ni Trent ng bala ang ulo niya. Sa pagkakataong ito lumabas na ng van si Cheska. Pupulot sana ito ng baril. Nang biglang, barilin ni Eliana ang kamay nito. Kung tutuusin, kulang pa yan sa pinaggagawa niyo noon. Ang mahalaga ngayon, wala na kayong dalawa ng bruha mong anak. Kukunin ko ang nararapat sa akin at hindi niyo ako mapipigilan. Nanggagalitis sa galit na saad ni Eliana. Agad niya namang pinunasan ng luha sa pisngi niya. Nang may marinig siyang putok mula sa abandonadong gusali. May isa pa palang sniper ang natira. Nakangising saad ni Eliana at dali-daling pumwesto kasama ang dala niyang sniper rifle gun. Nang maayos niya na agad at nahanap ang sniper, agad niya itong pinatamaan sa ulo.
Nang matapos ang pangyayaring yon, walang ano-ano'y napayakap na lamang si Trent sa dalaga. Salamat naman sa Diyos at buhay ka, at maayos tayong lahat. Trent, bakit? Napakahigpit ng yakap mo sa akin, hindi ako makahinga. Reklamo ni Eliana sabay tulak kay Trent. Sorry naman, kala ko pa naman. Unan ka, ang lambot mo kasi eh. Ewan ko sa'yo. Napapairap na sagot ni Eliana. O paano ba yan? Successful ang mission natin. Makukuha mo na ang trono at yaman mo. Baka naman. Baka naman ano? Baka pwede mo na akong payagang manligaw. Tignan mo hindi na ako torpe tulad dati. Teka, pag-iisipan ko. Di ba pinag-usapan na natin to? Kala ko ba okay na tayo dito? Napahagalpak naman ang tawa si Eliana. Ikaw naman di ka mabiro. Oo na, pumapayag na ako. Anang dalaga? Sabay halik sa pisngi ni Trent na siyang ikinagulat ng binata. Bakit mo ako hinalikan? Bakit ayaw mo ba? Tatanggi pa ba ako kung ikaw ang hahalik? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Sige na, tara na, umuwi na tayo sa kubo natin. Marami pa tayong aasikasuhin. Di na kailangan. Nandiyan na yung kanang kamay mo. Diyan si Reynold, siya yung gagawa na lahat. Para makabalik ka na sa pwesto mo, kung saan ka nararapat. At pagkatapos nun, pwede na kitang pakasalan. Basta maayos mo muna lahat. Papakasalan? Ligawan mo muna ako. Oo nga, liligawan kita. Pero balang araw, ihaharap kita sa altar. Kapag sinagot mo na ako, ibig sabihin nun, tayong dalawa para sa isa't isa na. At nag-asaran pa silang dalawa, bago nag-asikaso at bumalik sa kani-kanilang lugar. Palihim silang natatawa sa isa't isa. Sumunod na lamang si Trent sa mga kasamahan nila. Nang maabutan niya sa paglalakad si Eliana, agad niyang hinawakan ang bewang nito at marahang hinaplos. Trent, ano ba nakakahiya sa mga kasama natin? Bitiwan mo nga yung bewang ko. Ayoko may lumilingon-lingon sa gawin mo ha. Nagsiselos ako. Gusto ko malaman nilang taken ka na. Kapal, di pa nga kita sinasagot. Taken na agad ako? Ano yun? Pala desisyon ka sa buhay ko? Hindi. Ayaw ko lang na tinititigan ka ng iba. Para kasing binabastos eh. Malagkit ang tingin sa'yo. Lalaki ako. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip ng bawat lalaki. Siguro kasi ganun ka, no? Hindi ah. Matino ako lalaki. Hindi ako tulad ng iba. Sige nga, patunayan mong hindi ka katulad nila. Paano ka ba mag-isip? Di ba pare-pareho lang naman ng mga lalaki? Hindi ako naninilip ng babae. Hindi marumi ang isip ko. Kung gusto mo, silipin mo pa eh. Akin na, bubutasin ko yung bumbunan mo. Joke lang naman, Eliana. Ikaw naman. Tototohanin mo agad? Nagbibiro lang ako eh. Bitiwan mo na nga ako. Ang dami mong alam kung ano-anong kalokohan nasa isip mo. Pagkabitaw naman sa kanya ni Trent, agad na siyang nilampasan ni Eliana. Sabay sakay nito sa motor at pinaharurot paalis sa lugar na yon. Nang makarating sila sa kubo, ipinamahagi nila ang bawat laman ng kahong dala niya hanggang sa maubos ang ilan pang stocks na nasa kubo na yon. Kumuha na lamang siya ng ilang supot ng merienda at binigay sa mga tauhan. Napalingon si Eliana kay Trent na tahimik lang. Oh, ba't nanahimik ka na dyan? Wala, bawal ba manahimik? Sige, di wag mo na lang ako kausapin. Joke lang. Uy, sorry na. Ikaw kasi, bigla-bigla ka na lang tumatahimik. Nakakapanibago na hindi mo ako dinadaldal. Sa ating dalawa ikaw madaldal, Eliana. Malamang, ikaw naman ang nangunguna. At dahil doon, nagsimula na naman sila mag-asaran sa isa't isa. Loyal ka ba, boss? Malamang, sa'yo nga lang ako nagpaligaw eh. Loyal na loyal ka naman. Nakakilig naman to. Hindi ka nga kinikilig eh, nang iinis ka lang. Ganyan talaga ako kiligan, boss. Hindi ako sweet na tao eh. Maasim ka kasi. Bakit? Natikman mo na ba ako, boss? Napakabastos talaga na isip mo, no? Akala ko ba hindi ka kagaya ng lalaki na ikita mo? Boss, what I mean, literal na tikim. Mali naman yung iniisip mo eh. Mga palusot mo? Tigil-tigilan mo nga ako, Trent.
Nagtagal pa ng 2 buwan ang pamamalagi sa kubong yon sina Eliana at Trent bago siya tuluyang umuwi sa kanyang mansyon. Siya na ngayon na nasa posisyon ng kanyang ama. Siya na ang permanenteng leader ng Black Roses. Siya na ngayon ang tinaguriang Mafia Queen. Si Trent naman na naging personal bodyguard niya. Lagi itong nasa kanyang tabi. At lagi siyang nakabuntot sa Mafia Queen na si Eliana. Ngunit sa kabila ng kanyang posisyon, palagi pa rin siyang inaasar ng lalaki. Sigurado ka bang ako lang ang tinatrato mo ng ganito? Wala naman ako ibang balak na maghanap na ibang tatratuhin ng ganito. Ikaw ang prinsesa ko. Ikaw ang prinsesa ng lahat. Mafia Queen ang tingin sa'yo ng karamihan, pero para sa akin ikaw ang baby ko. Ikaw ang mamahalin ko. Wala nang iba. Asahan mo yan. Pangako gagawin ko ang lahat. Huwag lang kita masaktan. Ayaw ko maramdaman mo yan. Paano mo natitiis yung pagtataray ko? Yung panginginis ko sa'yo. Lalong-lalo na kapag nasusungitan kita. Alam mo boss, hindi ko rin alam kung paano ako nakakatagal sa ganung pag-uugali mo. Siguro dahil mahal kita at kaya kong tanggapin na ugaling meron ka. Alam mo, ang swerte ko talaga at nakilala kita. Ang swerte ko dahil may isang lalaki na mamahalin ako ng ganito. Ngayon ko lang naramdaman to. Ang sarap pala sa feeling na na-appreciate ako ng isang tao bilang ako. Wala na may ibang dahilan para hindi ka mahalin, boss. Basta para sa akin, espesyal ka. Mahal na mahal kita eh. Hindi ko hahayaang mapunta ka lang sa iba. Ang tagal kong hinintay na sana makausap kita. Pero ngayong malaya na ako, gusto ko iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Na nandito ako palagi para sa'yo. Na hindi kita pababayaan. Nangako ako noon sa daddy mo na hindi kita guguluhin. Pero binalik ko yung pangakong yon. Kasi hindi ako papayag na makuha ka ng iba. Ang tagal kong hinintay na sana mapansin mo ko. At ngayon nangyari na yon, wala na akong dapat na aksayahin pang oras. Maya-maya lumuhod pa si Trent sa harap niya. Hindi bilang paggalang. At nagulat siya nang biglang hingin nito ang kamay ni Eliana. Trent, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Lumuhod ako para hingin na matamis mo oo. Eliana Criza Bliss. Will you finally be my girlfriend? Matamis na ngumiti si Eliana at nagsalita. Yes, Trent. I'm all yours now. Nang marinig ito ni Trent, nagtatatalo nito sa tuwa at napayakap na lamang kay Eliana at hinalikan sa noo ang babae. Tanda ng paggalang at respeto sa isang Mafia Queen na kanyang nobya na ngayon. At ang kanilang relasyon naging lalong matatag mula sa pagiging magkasangga, ngayon naging magkasintahan at pinoprotektahan na ang bawat isa. The end.